Hindi naman siguro pwedeng sabihin na political persecution itong ginagawa ng Senado at ng Kongreso kay Kibuloy. At lalong hindi ito pwedeng sabihin religious persecution dahil totoo na itong investigasyon, itong mga ganitong klaseng hearing na nakatakda na, malapit na po at sana ay sumipot si Kibuloy dahil kung hindi, siguradong arestado siya. Pwede kasing irason nila na religious persecution ang ginagawang ito ng Senado. Pero yun nga, mariin pong itinanggi ni Senator Risa Ontiveros na ito ay religious persecution. Dahil etong mga investigasyon na ito ay wala namang kaugnayan sana sa kanyang relihiyon, sa kanyang simbahan. Etong si Kibuloy. Etong mga gagawing investigasyon ay may kaugnayan. Ito daw ay pagsilip sa kasuklam-suklam na pang-aabuso netong si Kibuloy. So tanggalin natin yung kanyang relihiyon, yung kanyang simbahan dito sa usaping ito. At kahit sino ay dapat parusahan, dapat imbestigahan kung may mga ganitong reklamo, kung may mga ganitong akusasyon. Dapat lang po talagang imbestigahan. Sabi ni Risa Ontiveros, hindi po ito religious persecution. Ito ay pagsisiyasat sa paggamit sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng kasuklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala. Tamang or saktong-sakto yung term, binaluktot ang paniniwala. At yan po ang nangyari sa marami nating kababayan na nababaluktot ang kanilang paniniwala dahil sa kasinungalingan. Abay, ang galing, no? Kung titignan natin, kabilib din eh. Bakit ikamo na paniwala ang kanyang mga taga-suporta? Okay? Abay, marami na pong ganitong klase or ganitong sitwasyon na pinaniwala ng isa kuno na religious leader ang kanyang mga miyembro hanggang dumating na nga sa punto na may mga pang-aabuso na nangyayari. At ito po ay walang pinagkaiba doon sa mga malawakang pang-aabuso na ginagawa normally ng mga taong nasa power, may power nasa pwesto. Dahil, di ba kung titignan natin, sila talaga yung identified na mapang-abuso. Bakit? Iniisip siguro nila na sila yung may kakayahan lang talagang mga abuso. At kung yun nga, kung hindi natin ito tolerate yung mga pang-aabusong ganito, katulad na nangyari doon sa mga nagreklamo, hindi nila tinolerate, nagsalita sila, buong tapang silang nagsalita para ireklamo nga itong kuno ay Son of God. Kung ganito lagi, siguradong mapaparusahan. At sana nga talaga maparusahan ang isang katulad ni Kibuloy. Dahil kung hindi, ay siguradong may mga magsusulputan pa ng mga kuno ay huwad na religious leader, magpa-form ng isang group at yun nga, paniniwalain ang kanyang mga taga-suporta kuno at babaluktutin ang paniniwala. Napakarami po. Ito ang sakit ng ating lipunan ngayon. Binaluktot ang paniniwala ng marami nating kababayan. Baliktad na or binaliktad ang kaisipan ng marami nating kababayan. Kalimitan ang pinaniniwalaan ngayon ay yung mga manloloko. Kalimitan ang mga nilalagay sa pwesto sa gobyerno at ibinoboto ng mga kababayan natin ay yung mga anomalya, yung sangkot sa mga krimen at marami pang iba pong kabulastugan. Yan ang patunay na baliktad na ang kaisipan ng marami sa atin at nakakalungkot. Alright, paglalarawan ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig kontra kay Pastor Apollo Kibuloy. Matagal nang sinasabi na itong si Kibuloy na ito ay paninira sa kanya. Okay, religious persecution, nabanggit niya rin dati, political persecution dahil kuno nga ay kadikit niya ang mga malalaking politiko. Okay, at iisipin nga na dahil sa kanyang simbahan, yung mga miyembro dyan ay madali niyang utusan na suportahan din yung mga politiko na malapit sa kanya. Kaya matatawag nating
political or kaya dinadahilan nila na ito ay political persecution. Ang labo. Pero yun nga, maraming salamat sa mga katulad ni Luisa Ontiveros na siguradong ipagpapatuloy ang investigasyon. Matapos maglabas ng subpoena order ang Senado at makumpirmang natanggap ito ng kampo ni Kibuloy, nagbanta na nga itong si Senator Luisa Ontiveros na pwede siyang isa-cite siya for contempt at ipapa-aresto kung hindi nga duminig or dumating sa investigasyon. Kaya good luck sa'yo, Kibuloy.